Amen. Thank you so much, Lord Jesus. Amen. Happy Heart Day to everyone. Let us worship the living God. Hallelujah. To feel Him our love. Impossible.
impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible through you, I can do anything, I can do all things, 'cause you give me strength. Nothing is impossible through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible, 'cause I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. Lord, I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Hallelujah. We give you praise, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. So we give you praise, Lord. Truly, O Lord, we believe in you, Lord. Hallelujah. And we are so secure, Lord, unto you, Lord, to your love, to your protection, so God, hallelujah. Oh, Jesus. Through you, Lord, we've been saved, oh God, by the power of your love, by the power of your grace, oh God. Jesus. Hallelujah. I believe in a hope that's so secure. In your love there is no fear. Salvation is sure. I believe on the cross you took my pain. All my sins are washed away, forgiven and free. And now I see as you are, so are we. Let my life resound your praise. Come on, church. As an
power in your name. Hallelujah, Jesus, you reign. Let my life resound your praise as an anthem of your grace. There is power in your name. Hallelujah, Jesus, you reign. Hallelujah to the living God. Cast down by the Spirit, Christ be exalted, lifted on high. Mountains be cast down by the Spirit, Christ be exalted, lifted on high. Mountains be cast down by the Spirit, Christ be exalted, lifted on high. Mountains be cast down by the Spirit, Christ be exalted, lifted on high. Let your life resound your praise as an anthem of your grace. There is power in your name. Hallelujah, Jesus, you reign. Let my life resound your praise as an anthem of your grace. There is power in your name. Hallelujah, Jesus, you reign. Let my life resound your praise as an anthem of your grace. There is power in your name. Hallelujah, Jesus, you reign. Let my life resound your praise as an anthem of your grace. There is power in your name. Hallelujah, Jesus, you reign. Jesus, you reign in our lives. Hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Let my life resound your praise. Oh, Jesus.
Tunay nga mga kapatid, napakasarap magpuri sa Diyos dahil sa labis niyang pag-ibig sa bawat isa sa atin, brothers and sisters. Dapat lamang na siya ay purihin natin, sambahin at pasalamatan sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba mga kapatid? Amen. Amen. Sa tuwing tayo po ay aawit ng papuri pagsamba sa ating Panginoon mga kapatid, nabibless po ang ating Diyos, ang ating Panginoong Yesus. Hindi lamang po tayo ang dapat na mabless. Dapat lamang din po na i-bless din po natin ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? So sige po, tayo po ihanda po natin ang ating mga sarili, ang ating mga puso at isipan sa mga mensahe na maririnig natin mula sa ating Panginoong Yesus na dadalhin ng kanyang lingkod. Glory to God. Sige po, tayo po ay muli magpakumbaba sa ating Panginoon. Tayo po ay patuloy na magpapasalamat sa kanyang pag-ibig at kabutihan sa bawat isa sa atin. Glory to God. Hallelujah. Sige po mga kapatid, tunay nga mga kapatid na ang pag-ibig ng Diyos ay napakalalim, napakalawak. Alam niyo mga kapatid, talagang nagpapasalamat ako sa ating Diyos na buhay. Napakabuti ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Na-appreciate ko po yung kabutihan ng Diyos sa buhay namin. Alam niyo naman po kung ano yung pinagdaanan ng buhay namin ng mga nakaraang buwan at itong mga nakaraang araw. At talagang sobra-sobra kong na-appreciate ang kabutihan ng Diyos sa buhay namin. Dahil talagang yung kanyang salita ay tapat. Yung kanyang pangako ay tapat. Na yung sinabi niya na kailanman ay hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Alam niyo mga kapatid, talagang naranasan ko yung pagsama ng Diyos sa lahat ng oras. Naranasan ko yung pag-ibig ng Diyos sa lahat ng oras. Ang dami po nangyari sa buhay namin. Siyempre, dumaan din tayong lahat sa pandemic. Dumaan din kaming lahat sa pagsubok. Hindi po ako exempted sa pagsubok, mga kapatid. Huwag pong isipin ng bawat isa na nagtuturo na yan pero may pagsubok pa rin. Nagtuturo na yan pero naghihirap pa rin. Nagtuturo na yan pero may karamdaman pa rin. Brothers and sisters, hindi po ako exempted. Gaya ng sinabi ng ating Panginoong Yesus, sa mundong ito tayo po ay dadaan sa maraming pagsubok. Pero naniniwala po tayo na pagtagumpayan na ng ating Diyos ang mga pagsubok na ito. At talagang napakabuti ng Diyos. Talagang sobra-sobrang pasasalamat ko sa Diyos kasi kailanman hindi niya kami pinabayaan. Alam niyo naman po mga kapatid ko ano yung nangyari, naging sitwasyon doon sa aking anak na una si Genesis. Pangalawa ngayon si Abby. Kami rin po, kaming mag-asawa, may mga nararamdaman din po kami. At hindi po basta-basta na yung mga naranasan din namin dahil sa mga nangyari na yun. Nangangailangan po ng mga ng prayer talaga. Salamat po sa lahat ng mga nanalangin para sa aking mga anak. Salamat po para sa mga nanalangin ng kagalingan at ng katagumpayan ng operasyon ni Abby. So, yung po mga bagay na yun, mga kapatid, talagang sabi ko nga, emergency. So, pag sinabing emergency, minsan hindi mo talaga alam kung anong gagawin eh. So, kailangan talaga dyan, pag sinabing emergency, prepare ka financially, emotionally, at saka prepare ka din sa katawan. Yung strength mo, dapat nakaprepare din. But, glory to God, hindi po talaga kami pinabayaan ng Diyos. Kasi sabi ng marami, ay, pastor, ano naman yan? Libre naman yan. Ako po, wala pong libreng hospital ngayon, mga kapatid. Kahit saan po kayo pumuntang hospital, wala pong libre ngayon. Meron pa rin po kayong babayaran. At meron po kami binayaran, siyempre, nakalibre dahil mayroong mga inasikaso na dapat asikasuhin para makalis sa mga babayaran. Pero wala pong libre, mga kapatid. So, siyempre, pag sinabing operation, mga kapatid, lalo na pag internal yung operation, naku, talagang mangangailangan po talaga yan ng mga financial na pangangailangan. But glory to God, no? Dahil talagang ang Diyos ay hindi nagpabaya. Mga kapatid, talagang yung salita ng Diyos, pagka binasa natin, di ba yung nangyari kay Elijah, yung siya po ay
na nagtago sa loob ng yungib. Siya po ay pinakain ng uwak ng Diyos. Hindi po siya pinabayaan ng Diyos. Nagdala po ang Diyos ng may ginamit ang Diyos para ang kanyang lingkod ay hindi magutom, para ang kanyang lingkod ay magpatuloy sa buhay. So, ganun din po ang buhay natin, mga kapatid. Talagang ang Diyos ay gumagamit ng kanyang mga lingkod, ng kanyang mga minamahal, upang yung kanyang mga iba pang mga anak ay masuplayan. Napakabuti ng Diyos, mga kapatid. Sobra-sobra ko na-appreciate yung kabutihan ng Diyos. Kaya nga sabi ko, salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa mga prayer. Salamat po sa mga sumuporta. Pagpalain kayo ng Diyos na buhay. Pagpalain kayo ng higit ng Diyos, ng ating Diyos na buhay na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan. So, glory to God. At pagkatapos po ng ating mensahe, i-send ko po sa inyo yung link kung saan po natin ipapadala yung ating mga tithes and offering. Amen. So, mamaya po, ipapadala ko na lang po pagkatapos ng ating service. So, sige po. At glory to God, punta na po tayo sa ating pag-uusapan. Talagang ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. Dahil ngayon ay araw ng pag-ibig, no? At wala po tayong ibang pag-uusapan, kundi yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Sabi nga, unconditional love. So, pag sinabing unconditional, no? Hindi kailangan gumawa ka ng ganito, gumawa ka ng ganyan. Gumawa ka ng mabuti, gumawa ka ng tama, maging mabuti ka, hindi kailangan ganun. Pero hindi ko po sinasabing huwag natin gawin yon. Pero pag sinabing unconditional, tayo man ay magkamali, tayo man ay hina, pero kapag ikaw ay nasa presensya ng Diyos, kapag ikaw ay mananampalataya, kapag ikaw ay tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas, nanampalataya ka sa Kanya, nagtiwala ka sa Kanya, ibinigay mo isinuko mo ang iyong kasalanan sa Kanya, mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos unconditional. Talagang mararamdaman natin, sobra-sobra talaga tayong mahal ng Diyos. Amen po ba? So ngayon, marami mga tao ngayon ang magdiriwang ng araw ng pag-ibig. So marami diyan na mangangako, marami diyan magbibigay ng regalo, marami diyan yung talagang gagastos. Dahil araw ng pag-ibig, ipapakita niya doon sa kanyang minamahal kung gaano niya kamahal ang isang tao nito. So, magbibigay ng regalo, magpapakita siya ng pag-ibig sa taong yon, at talagang gagastusan niya yung tao na yun dahil mahal nga niya ang tao na yon. Amen po ba? Pero ang Diyos, mga kapatid, wala po siyang hiningi na kapalit. Wala po siyang hiningi na kapalit sa bawat isa sa atin upang ipakita niya yung kanyang pag-ibig. Alam niyo ba, mga kapatid, na sabi ng Bible, for God so loved the world. So, hindi po tayo ang unang nagmahal, mga kapatid. Ang Diyos ang nagmahal sa atin. Siya ang unang nagmahal sa atin. That He gave His only Son, His begotten Son, Jesus Christ. So, hindi po tayo ang unang nagbigay, brothers and sisters. Tandaan po natin, mga kapatid, hindi po tayo ang unang nagmahal sa Diyos at hindi po tayo ang unang nagbigay sa Diyos. Ang Diyos ang unang nagmahal sa atin at siya ang unang nagbigay sa atin. Sabi niya, for God so loved the world that He gave His only Son, Jesus, whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. So tignan niyo, mga kapatid, wala daw tayong gagawin kundi maniwala na ang Diyos sobrang pagmamahal sa atin. Manampalataya sa kanyang buktong na anak na si Jesus. Na si Jesus lamang ang ating tagapagligtas. Wala pong ibang tagapagligtas. Maliban sa ating Panginoong Yesus, siya lamang po ang tanging daan, mga kapatid. Siya lamang ang katotohanan, na siya lamang ang tagapagligtas. Hindi ang mga leaders ng simbahan, hindi ang simbahan, hindi ang ating mga karunungan, hindi ang ating mga kayamanan, hindi ang mga malalaking tao sa bansa. Walang iba kundi ang ating Diyos lamang ang ating tagapagligtas. Siya lamang ang kauna-unahang nagbigay sa atin ng kaligtasan ng kanyang buhay para tayo ay maligtas, upang hindi tayo mahirapan. Bagkus, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So, brothers and sisters, palakpakan natin ang ating Diyos. Amen?
Kung dito sa mundong ito, limitado yung buhay natin. Siguro pinakamapalad na umabot tayo ng 100. Pero doon sa pangako ng Diyos, walang hanggan. Eternal life, brothers and sisters. Kung naghahangad tayo ng magandang regalo, ng isang napakagandang regalo, wala tayong ibang dapat hahangarin kundi yung regalo ng Diyos, yung buhay na walang hanggan. Libreng ibinibigay sa atin. Pero binayaran niya ng mahal. Binayaran niya ng kanyang buhay at ng kanyang banal na dugo. Amen po ba? So, brothers and sisters, ito po yung pag-uusapan natin. The greatest act of love. The greatest act of love. So, wala pong ibang nagpakita ng pinakadakilang gawa ng pag-ibig maliban sa ating Panginoong Yesus. Amen? Marami sa atin ang gustong magpakita ng ating labis na pag-ibig sa ating mga minamahal. Pero hindi po siya 100% na kaya nating maipakita sa mga taong minamahal natin. But God, no? Ang Diyos lamang ang nagpakita ng dakilang kilos, no? Pinakadakilang kilos ng pag-ibig. At yan po ay makikita natin sa John chapter 19 verse 30. So bago po natin pag-usapan niya, mga kapatid, manalangin muna tayo. Hallelujah. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat po sa lahat ng iyong gawa sa buhay namin, Panginoon. Salamat po sa labis mong pag-ibig sa amin, Panginoong Yesus. Napakabuti mo, napakadakila mo, Panginoon. Panginoon, sa oras na ito, buksan niyo po ang aming mga puso at aming mga isipan sa lahat ng mga mensahe na aming mga maririnig. At kayo lamang po ang makita, kayo lamang po ang marinig, kayo lamang po ang magturo sa lahat ng mga manonood at makakapakinig ng iyong salita, Panginoon. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa, Panginoon Yesus, sa oras na ito. At higit sa lahat, Panginoon, mapagpala namin ang iyong dakilang pangalan. Salamat po, sa iyo lamang namin ibinabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan na aming Panginoon Yesus, na aming tagapagligtas at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Sige po mga kapatid, i-ready po natin yung ating mga puso. Ihanda po natin yung ating mga sarili. So sabi ng i-ready din po natin mga kapatid yung ating mga Bible. In John chapter 19 verse 30, sabi nga ng Bible, pagkatanggap ni Jesus ng alak, no, sabi ng ito po sabi ng John chapter 19 verse 30, when he had received the drink, pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. So sabi ni Jesus, it is finished. Hallelujah. Bayad na, tetelestai. With that, he bowed his head and gave up his spirit. Pagkatapos sabi ni Jesus, bayad na ang lahat ng inyong mga kasalanan. Bayad na ang lahat ng inyong mga pagkakamali. Doon siya nalagutan ng hininga. Hallelujah. The greatest act of love in history was Jesus Christ dying on the cross. So, yun po yung greatest act of love. So, wala pong pwedeng makagawa niyan, mga kapatid, maliban sa ating Panginoong Yesus. Gaya ng sinabi ko last week, brothers and sisters, ang Diyos, hindi po namamatay yan. Hindi po sila namamatay. Pero para po tayo mapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan, kailangang may magbuwis ng buhay. So, ang ginawa ng Diyos, dahil sa pag-ibig niya sa atin, so doon pa lang mga kapatid, makikita na natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Isinugo niya yung kanyang anak na si Jesus. Nung isinugo niya, ang kanyang anak na si Jesus, namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan. So, brothers and sisters, ang Diyos hindi namamatay. Pero dahil sa labis niyang pag-ibig sa atin, kailangang may mamatay. At ang ating Panginoong Yesus ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Namatay para sa ating mga kasalanan. Amen po? So, the greatest act of love. At makikita po natin na
marami pong greatest act of love na ginawa ang ating Panginoong Yesus. Pero ito po yung pinaka-greatest act of love. Yung siya ay namatay sa krus. At marami pa po siyang mga dakilang ginawa, mga kapatid, sa Bible, na kung paano niya ipinakita yung kanyang pagmamahal sa lahat ng kanyang mga lingkod, sa lahat ng kanyang mga minamahal. So tunghayan po natin sa Bible. The Bible said, in John chapter 11, verse 5 to 6, now Jesus loved Martha and her sister. So kilala naman po natin kung sino yung kapatid ni Martha. Walang iba kundi si Mary. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. So when he heard that Lazarus was sick, he stayed 2 more days in the place where he was. So brothers and sisters, kilala niyo po kung sino si Martha, si Mary at si Lazarus. Siya po yung pinakamamahal na kaibigan ni Jesus. Yung kanya, sabi nga, hindi lang basta BFF, hindi lang basta best friend forever. Talagang sila yung pinakamamahal na BFF ni Jesus Christ. Sobrang mahal niya si Mary, si Martha, at si Lazarus. Dito sa lupa, dito sa mundong ito, sila po yung pinakamamahal na kaibigan ni Jesus. At doon po pinakita ni Jesus kung gaano niya po kamahal ang kanyang mga kaibigan. At tayo rin po mga kapatid ay tinawag na kaibigan ng ating Panginoong Yesus. Diba? We are friends of God. Hindi lang po tayo mga anak ng Diyos, tayo po ay kaibigan ng Diyos. Kaya ipinakita rin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa lahat ng kanyang mga pinakamamahal na kaibigan. So, number 1 mga kapatid, in the love of Christ, there is restoration. Sa pag-ibig ng Diyos, brothers and sisters, ay may panunumbalik. Alam naman po natin mga kapatid kung ano ang ginawa ng ating Panginoong Yesus sa kapatid nila Martha at Mary. Nabasa niyo po ba yan sa John chapter 11? Pag nabasa niyo po sa John chapter 11, napakaganda po ng kwento mga kapatid. Nung si Jesus po, sila po ay nagmiministeryo sa isang lugar, kasama ng mga disciples, sabi sa kanya ng disciples, no, may sakit po ang inyong kaibigan na si Lazarus at naghihingalo na mga kapatid, sabi. Nung nalaman ni Jesus yon, hindi naman agad siya pumunta doon sa lugar na kung saan nandoon yung kanyang kaibigan na si Lazarus. Nagpalipas pa siya ng 2 araw doon sa pagmiministeryo nila. And then pagkatapos doon, sinabi ni Jesus doon sa mga disciples, pumunta na tayo sa Judea, sa isang bayan ng Bethany. At doon pinuntahan nila si Martha, si Mary. At nung makita ni Jesus, si Martha at si Mary, nakita niya na kung gaano kahabag-habag yung sitwasyon ng magkapatid. At siya rin po ay nalungkot. At nung nalaman niya na si Lazarus po ay namatay na, mga kapatid, umiyak po ang ating Panginoong Yesus. Kaya yung sabi sa Bible, napakaikling word, Jesus wept. Umiyak po yung ating Panginoong Yesus nung malaman niya na si Lazarus ay namatay na. Nandun po yung pag-ibig niya sa kanyang kaibigan na si Lazarus nung nalaman niyang patay na. No? Umiyak po ang ating Panginoong Yesus. Kaya ang ating Panginoong Yesus, mga kapatid, nalulungkot din po sa ating mga sitwasyon. Naranasan po ng ating Panginoon, naranasan po niya ang magutom, naranasan po niya ang umiyak, naranasan niya ang magmahal sa kaibigan, naranasan niya yung nararamdaman ng bawat isa sa atin bilang tao dahil siya ay nagkatawang tao. Nung nalaman ni Jesus yon, sabi niya, si Lazarus ay natutulog lamang. Itong ginawa ni Jesus, sabi ng Bible, then Jesus said, sabi niya kay Mary, no, kung maniniwala ka, kung mananampalataya ka, sabi niya, then Jesus said, did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God. Sabi ni Mary, bakit ngayon ka lang dumating? Patay na yung aking kapatid. Sabi niya, saan ba inilibing si Lazarus? Tapos buksan niyo yung pinto. Sabi ni Mary, nangangamoy na po si Lazarus, 2 araw na po siyang patay. No, ilang araw na po siyang patay, nangangamoy na po siya. Pero ano sabi ni Jesus?
Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? So brothers and sisters, gaano kamahal ni Jesus ang kanyang mga kaibigan? Sa sobrang niyang pagmamahal sa kanyang mga kaibigan, mga kapatid, no? Ipinakita ng ating Panginoong Hesus kung gaano niya kamahal ang kanyang mga kaibigan. Sabi dito, so they took away the stone. Then Jesus looked up and said, Father. Nagpray si Jesus. Nung tinanggal nila yung bato, nagpray si Jesus. Tapos tumawag sa Ama, sabi niya, Father, I thank you that you have heard me. I knew that you always hear me, but I say this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me. When he had said this, Jesus called in a loud voice, Lazarus, come out. Sabi ni Jesus, Lazarus, come out. The dead man came out, his hands and feet wrapped with strips of linen and a cloth around his face. So, brothers and sisters, ito yung isa sa mga pinakita ng ating Panginoon Hesus kung gaano niya kamahal yung kanyang mga kaibigan. In the love of Christ, there is restoration. Pinanumbalik ng ating Panginoong Hesus yung buhay ni Lazarus. Isang dakilang gawa dahil sa pag-ibig. Dahil sa pag-ibig niya sa kanyang mga kaibigan, mga kapatid, may isang buhay na nanumbalik. Amen? Kaya mga kapatid, dapat nating tatandaan na kung ipinakita ng Diyos sa kanyang mga kaibigan, kung gaano niya kamahal ang kanyang mga kaibigan, ipinakita ng Diyos na kaya niyang ibalik ang buhay ng kanyang kaibigan dahil sa pag-ibig, kaya rin gawin ng Diyos na ipanumbalik ang lahat ng mga bagay na nawala sa iyo dahil sa pag-ibig niya sa iyo. Amen? Kaya nga sabi ko sa inyo mga kapatid, sobra talaga ang pasasalamat ko sa Diyos. Napakabuti ng Diyos mga kapatid, biruin mo, dumaan tayo sa pandemic, dumaan kami sa mga problemang pamilya, dumaan kami sa problema, sa mga pagsubok na kalusugan, pero ang Diyos hindi nagpabaya. Kasi, iisipin ko kung yung biglaan na gano'n na operation, talagang mag-iisip ako saan ako kukuha ng pambayad. Tapos, yung panahon natin ngayon, pandemic, brothers and sisters, napakahirap pumunta sa mga hospital. Diba, karamihan sa mga hospital, tumatanggi sa mga pasyente. Pero ang Diyos napakabuti. Dahil mismong yung anak ko pa, tinawagan ng hospital para pumunta sa hospital. Hindi na kailangan magmakaawa pa sa hospital para tanggapin siya. Yung hospital na mismo ang lumapit sa anak ko para sabihin sa kanya, kailangan ka ng operahan. Samantalang mga kapatid, marami mga tao, di ba naririnig natin, nababalitaan natin, pinapalipat-lipat sa ibang hospital. Ay, doon na lang kayo pumunta, puno na dito. Doon na lang kayo pumunta kasi hindi pwede rito. Pero, ang anak ko, mga kapatid, ang hospital na ang tumawag. At sila pa yung talagang nag-encourage na maoperahan ang aking anak. Hallelujah. Kaya nga sabi ko sa anak ko, divine intervention. God's intervention. Kapag ang Diyos ang nagtakda, no? Kapag ang Diyos ang nagbukas ng pagkakataon, walang pwedeng magsara, mga kapatid. Dahil ang Diyos ang nagbukas. Kapag ang Diyos ang nagsara, walang pwedeng magbukas. Pero kapag ang Diyos ang nagbukas, walang pwedeng magsara. Kaya ang mga doktor ginamit ng Diyos para yung kanyang mga lingkod ay maginhawaan sa kalusugan. So nagpipray po kami kasi na nung mga nakarang araw, grabe po, pag sinumpong talagang balibaligtad po, hindi po talaga mapalagay. Bumabaligtad sa sobrang sakit. Si Abby, buong magdamag, halos hindi makatulog sa sobrang sakit. Kaya yung pinagpipray po namin talaga na Lord, makaranas siya ng kaginawaan sa kanyang karamdaman. So, God's intervention. Ang Diyos na ang nagtakda upang magkaroon siya ng kaginawaan. Walang hadlang mga kapatid.
Hindi sinabing lumipat ka ng ibang ospital, pumunta ka sa ganito, pumunta sa ganyan. Pati bahay na tutuluyan. Amen? Brothers and sisters, talagang sobra-sobra talaga na-appreciate ko ang kabutihan ng Diyos. Napakabuti ng Diyos, mga kapatid, yung labis niyang pag-ibig sa lahat ng mga anak niya na tumatawag sa Kanya. Naririnig niya lahat ng pagtawag natin. Even si Jesus, sabi ni Jesus, Father, I thank you that you have heard me. Sabi niya, Ama ko, alam ko, ay nagpapasalamat ako dahil naririnig mo ako. Even si Jesus, sabi ni Jesus, alam ko naririnig mo ako. At dahil narinig mo ako, magpapakita ka ng himala, magpapakita ka ng kagilagilala sa lugar nito para sa mga taong naririto. So, brothers and sisters, hindi lang si Jesus ang nagmamahal sa atin. Maging yung God the Father. Kasi, nung binuhay si Lazarus, kasama yung God the Father doon, at yung Espiritu ng Diyos, na naroon, sabi dito, Father, I thank you that you have heard me. I know that you always hear me, but I say this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me. So, for God so loved the world that He gave His Son, Jesus Christ. He sent His Son, Jesus Christ, because He loved us so much. Amen? So, in the love of Christ, brothers and sisters, there is restoration. So, ano man ang mga nawala sa iyo, kayang ipanumbalik ng Diyos yan, kapatid. Dahil sa pag-ibig niya sa iyo, kayang ibalik ng Diyos ano man yung mga nawala sa iyo. Kung nawala yung kalusugan mo, kayang ibalik ng Diyos yan ang kalusugan mo. Hindi ka man magkaroon ng total healing o complete healing sa mundong ito, brothers and sisters. Pero at the end of the day, magkakaroon tayo ng complete healing, brothers and sisters. Wala nang sakit, wala nang karamdaman, wala nang problema, wala nang pagsubok, wala nang paghihirap. Yun yung pangako ng Diyos. Magkaroon ka ng buhay na ganap at kasiyasiya at the end of the day. Kasi dahil sinabi naman niya dito sa mundong ito, wala namang buhay talaga na maayos. Dahil dadaan talaga tayo sa pagsubok. Pero, take courage, brothers and sisters. God loves you so much. Mahal ka ng Diyos, maging ang iyong buong pamilya. Mahal ng Diyos kung sila ay mga mananampalataya, kung sila ay naniniwala at nananampalataya sa ating Panginoong Hesus bilang kanyang tagapagligtas at kanyang Panginoon. Brothers and sisters, magtiwala tayo sa salita ng Diyos. Makapangyarihan at tunay ang salita ng Diyos, mga kapatid. Napakasarap panghawakan. Amen? So, in the love of Christ, there is restoration, brothers and sisters. Kayang ibalik ng Diyos lahat ng mga nawala sa iyo. Kung ikaw man ay nalugi sa negosyo at magninegosyo ka uli, ipagkakatiwala mo sa Diyos ang negosyo mo, kayang ibalik ng Diyos yan. Kung ikaw man ay nag-aral, kayang ibalik ng Diyos lahat ng mga karunungan at kaalaman na para sa iyong pag-aaral. Kung ikaw man ay nagtatrabaho, kapatid, ano man ang kailangan mo sa trabaho, ano man ang panalangin mo sa trabaho, ibibigay ng Diyos yan. Naririnig ng Diyos ang iyong mga dalangin. Amen? Next, the Bible said, who shall separate us from the love of Christ? So, ito yung pinakamagandang parte, mga kapatid, sa panahon ng araw ng mga pag-ibig. Maraming mga magkasintahan, maraming mag-asawa, may ikakasal pa nga, ganon, di ba? Nangangako, nagkakaroon sila ng vow, nagkakaroon sila ng palitan ng pangako na till death do us part, di ba? Sabi niya, for richer and for poorer, di ba? Tapos pag yumaman na yung lalaki, bahala na si babae. Pag yumaman na si babae, bahala na si lalaki. Di ba? Sabi, for richer and for poorer. Tapos sabi dito, till death do us part. Nung magkasakit si babae, iniwan na ni lalaki. Umanap na ng malusog at sexing babae. Nung magkasakit si lalaki, iniwan na ni babae. Naghanap ng siman loloko. Hindi, mga kapatid, ito po yung sinabi ng Bible. Who shall separate us
from the love of Christ. Sa tingin nyo mga kapatid, mag-isip po tayo ng isang dahilan na makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Maliban sa kasalanan, yes, ang kasalanan ang makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Pero dahil kapag ka siya ay tinanggap mo na bilang iyong Panginoon tagapagligtas, sinuko mo na yung kasalanan sa Kanya, at siya na yung Panginoon mo, mag-isip ka ng isang dahilan, ng isang bagay na pwede makapaghiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. Dahil dito sa Bible, sinabi na po ng Bible, who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble, or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? Who shall separate us from the love of Christ? Sino pwede makapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos, ng Panginoong Hesus sa atin? Yung pagsubok? Yung kahirapan? Yung persecution ba? Yung tagutom ba? Pag nagutom ba tayo, ang Diyos ay hindi na tayo pagpapalain, hindi na tayo pakakainin. Pag tayo ba ay nawalan, hindi na ba ibabalik ng Diyos yung mga nawala sa atin? Nahubaran ng lahat ng mga ari-arian? Nahubaran ng lahat ng mga kayamanan? Hindi na ba kayang ibalik ng Diyos yan? Or kung tayo ay nasa panganib, hindi ba tayo kayang iligtas ng Diyos? Hindi ba tayo kayang proteksyonan ng Diyos? Or sa kamatayan, hindi ba tayo kayang iligtas ng Diyos sa oras ng kamatayan? Yung ba ang pwede makapaghiwalay sa pag-ibig ng ating Panginoong Hesus sa atin? Sabi ng Bible, as it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. Sabi ng Apostle Pablo, who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution? The next, ito pang sabi, for I am convinced that neither death, nor life, neither angels, nor demons, neither the present, nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation, will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Sabi dito ng Bible, walang pwede makapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Walang pwede makapaghiwalay sa atin. Sabi dito, maging ang kamatayan, maging ang buhay. Hindi kayang paghiwalay tayo sa pag-ibig ng Diyos. Hindi kaya paghiwalayin ng kamatayan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi dito, neither angels nor demons, in good times and in bad times. Hindi tayo pwedeng ipaghiwalayin sa pag-ibig ng Diyos. Neither the present nor the future. Yung present na kalagayan natin, yung pandemic, mahihiwalay ang Diyos sa atin? Hindi. Mawawala yung pag-ibig ng Diyos sa atin dahil sa pandemic? Hindi. O sa darating pang mga susunod na mga karamdaman, mga salot? Hindi. Or any powers? Sa mundong ito, mga kapatid, ang mga namumuno sa mundong ito, principalities, yung may powers, at yung mga may authority. Yan yung mga demons. Yung mga kaaway. Pero hindi tayo kaya paghiwalayin ng mga bagay na yan sa pag-ibig ng Diyos. Maging sa kaitaasan, maging sa kalaliman. O lahat ng bagay na nilikha sa mundong ito, walang pwedeng makapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Because in the love of Christ, there is no separation. Ang tao sasabihin niya, till death do us part. Pero at the end of the day, nagpapatulpo na. Kaya nga, ito yung trending ngayon eh. Di ba? Ito yung trending ngayon. Dati, pagka ang lalaki ay nagloko, sinusumbong sa biyenan. Pero ngayon, kapag ang lalaki ay nagloko, sinusumbong na kay tulpo. Kapag ang babae ay nagloko, sinusumbong na kay tulpo. Dati sa biyenan lang. Pero sabi ng mag-asawa, till death do us part. For richer, for poorer.
Dati nga, sabi ko nga kay Evelyn, susungkitin ko ang bituin. At ibibigay ko sa'yo. Kaso nga, hindi ko nga masungkit-sungkit eh. Kaya binigyan ko na lang ng bituin. Nung araw yon mga kapatid, nung araw yon. Pero syempre, hindi na ngayon. Nung alaw. Amen? So, ganun yung tao eh. Nasasabihin I love you till death do us part. Pero pag nakaranas ng paghihirap, pag nakaranas ng kagutuman, pag nakaranas ng pagsubok, naghihiwalay na, nag-iiwanan na. Ay, ayoko na sa kanya. Bakit? Ang tamad-tamad. Ayaw man lang magpayaman. Wala man lang pangarap sa buhay. Ay, ayoko na sa kanya. Bakit? Ang baho. Samantalang, noong nililigawan siya at nung tinanggap niya, bangong-bango siya kahit hindi naliligo. Pero bandang huli, nung makakita ng mabango, ayaw na. So, ganun po ang nangyayari. Kapag ang tao ang nagmahal, may pagkakataon na naghihiwalay. Pero kapag ang Diyos ang naghiwalay, sabi ng Bible, I am convinced that neither death nor life, nor demons, nor angels, neither the present, nor the future, nor height, nor depth, nor anything else in all creation, nor famine, nor troubles, nor persecution, shall separate us, will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Amen? Sabi nga natin kanina, for God so loved the world. Hindi sinabing, for God loved. Ang sabi ng Bible, so love. Labis na tayong mahal, labis na tayong minamahal, mga kapatid. God loves you so much. Kaya walang pwedeng makapaghiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. Walang pwedeng umagaw sa iyo sa kamay ng Diyos. Kahit na mga kaaway pa yan, kahit na mga demons pa yan, kahit na mga taggutom pa yan, taghirap pa yan, ang pag-ibig ng Diyos, hindi ka kayang ihiwalay. Mananatili ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Amen? Tignan nyo, itong sabi ng Bible, mga kapatid. Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them, for the Lord your God goes with you. For the Lord your God goes with you. Kasama mo ang Diyos. Kahit saan ka naroon, kahit saan ka pumunta, ano man ang mangyari sa iyo, ano man ang maranasan mo, kasama mo ang Diyos. He will never leave you nor forsake you. Amen? In the love of Christ, there is no separation. Walang diborsyo, walang annulment, no? Walang yung temporary call off muna, break muna tayo. Walang ganun, brothers and sisters. Nothing can separate us from the love of God. Panghawakan niyo yan, kapatid. Walang pwedeng makapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga sabi ko sa inyo talagang sobra ko na-appreciate ang pag-ibig ng Diyos sa buhay namin. Alam ko, maging sa buhay ninyo, sobra ninyo na-appreciate ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Kapatid, ano man ang maging sitwasyon mo, ano man ang sitwasyon mo ngayon, kapatid, nothing can separate you from the love of God. Brothers and sisters, He will never leave you nor forsake you. Hindi ka niya iiwan. Kailanman hindi ka niya iiwan at hindi ka niya pababayaan. Kung ikaw ay mananampalataya, kapatid, at nagtitiwala lamang sa ating Diyos na buhay, na sinasamba mo sa Espiritu at katotohanan, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Amen? Maging sa oras ng kagipitan, sa oras ng pagsubok, maging sa oras ng mga gera, yung time na yan, labanan, sa panahon nila Joshua, sa panahon nila Moises, sabi ng Bible, no? The Lord your God goes with you. Nung ipinapasa na ni Moises yung pagiging leader kay Joshua, sabi niya kay Joshua, be strong and courageous. Huwag kang matakot. Maging matatag ka, huwag kang matakot. Kasama mo ang Diyos. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Panghawakan natin, kapatid. Amen?
Maging sa oras ng kagipitan, mga kapatid, itong sabi ng Bible, maging sa oras ng kagipitan, brothers and sisters, ang dami. Diba? In the love of Christ, there is no separation. Pero pagka nagkaroon na ng maraming pera o nakakita ng mas mayaman, nagkakaroon ng separation. Ito, mas madatong to. Ito, mas makwarta to. Dito na lang ako. Yung asawa ko, wala eh. Kontento na sa sweldo niyang 537 Hindi katulad nito, siman. Siman durukot, siman loloko. Dito na lang ako kay siman. Ang daming pera. Pero sabi ng Bible, keep your lives free from the love of money and be content with what you have because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Amen? Maraming beses po sinabi, 89 times po sinabi ng Bible na kailanman hindi po tayo iiwan, hindi po tayo pababayaan ng ating Diyos. 89 times na sinabi ng Bible. Mula sa Old Testament hanggang sa New Testament, brothers and sisters, 89 times. No? Kaya kapag sa tao, brothers and sisters, may paghihiwalay, may divorce, no? May annulment, pero sa pag-ibig ng Diyos, walang pwedeng makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Brothers and sisters, tandaan natin mga kapatid, pansamantala lamang ang buhay natin dito. Pero hindi ko po sinasabing huwag kayong magnegosyo, hindi ko po sinasabing huwag kayong mag-aral, magtrabaho o mangarap. Pero tandaan natin mga kapatid, kailanman hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kung ano meron tayo ngayon, makontento tayo. Kung meron kang negosyo, palaguin mo ang negosyo mo. Ipagkatiwala mo sa Diyos yung pagpapalago. Kung meron kang trabaho, mangarap kang tumaas ang posisyon, ipagkatiwala natin sa Diyos. Hanggat hindi pa dumarating ang ating Panginoong Hesus, magpatuloy tayo sa buhay. Amen? Pero, hindi dahilan yung maraming pera, yung maraming kayamanan, yung magwapo, yung maganda, yung mabango, yung malinis, yung may sasakyan, yung may bahay, para iwanan natin yung mga mahal natin sa buhay. Hindi dahilan yun. Pero nangyayari sa tao yun. Pero pagdating sa Diyos, mga kapatid, panghawakan mo ang salita ng Diyos, nothing can separate us from the love of God. Amen po ba? Amen? Next, brothers and sisters. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Ito na po yung isa pang senaryo, mga kapatid. Nung sila ay kinasal, no, pagkatapos ikasal ng mag-asawa, mangako sila for richer and for poorer, till death do us part. Ito na, magsasama na. No? Magsasama na, mga kapatid. Ito na ang nangyari. Nagkakaroon na ng pagkokondena. Nagkakaroon na ng sumbatan. No? Ikaw kasi. Ha? Ikaw kasi may kasalanan. Ikaw kasi may gawa. Ha? Ay, ikaw nga to eh. Ang tamad-tamad mo. Wala kang silbi. Ito na mga kapatid. Ito na ang nangyayari sa tao. Nandyan na yung pagsusumbatan. Nandyan na yung pagkokondena ng kanilang mga kamalian. No? Hahalukayin talaga mula sa dulo yung kanilang mga pagkukulang. Hahalukayin hanggang sa umauwi sa away, hiwalayan, o minsan nagkakasakitan hanggang sa mauwi sa kamatayan. Ganun ang nangyayari. Ito kasi lasinggero eh. Ikaw naman sugalera. Ito kasi bisyo eh. Ikaw naman, bakit? Magastos, gastadora. Ito kasi tamad. Walang pangarap sa buhay. Di ikaw magtrabaho. Diba mga ganun? Ganyan ang nangyayari sa tao. But, in the love of Christ, there is no condemnation. Brothers and sisters,
Kapag tinanggap mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, brothers and sisters, binayaran na ni Jesus lahat ng iyong mga kasalanan, past, present, and future sins. Bayad na yan. By the grace of God, tinanggap natin, libre, walang bayad, kapatid. Hallelujah. Amen. Hindi ka man lang naghirap. Si Jesus ang naghirap para sa iyo. Siya yung pinarusahan, siya yung sinaktan, siya yung pinersecute, siya yung dinuraan, siya yung pinatay, siya yung sinaksak, siya yung nalagutan ng hininga. Wala kang kahirap-hirap, pero hindi tayo sinumbatan ng ating Diyos. Amen? Sa pag-ibig ng Diyos, walang pagkukondena. Sa pag-ibig ng Diyos, walang pagsusumbat. Sa pag-ibig ng tao, may pagsusumbat, pero sa pag-ibig ng Diyos, there is no condemnation. The Bible said, Romans chapter 8, verse 1, therefore, there is now no condemnation for those, brothers and sisters, sabi ng Bible, for those, doon lamang sa mga taong nananampalataya kay Jesus, for those who are in Christ Jesus. That's why, if you believe that Christ lives in you, there is now no condemnation. Amen? Gusto niyo patunayan ko sa inyo na kailanman ay hindi tayo susumbatan ng Diyos sa ating mga kasalanan? Pagka tayo ay nakay Kristo na, gusto niyo bang ipakita ko sa inyo? Kasi baka mamaya, di ba tinututunan natin nung araw, no? Ay, nako, pag akyat mo sa langit, bibilangin yung mga kasalanan mo. Ito yung mga kasalanan mo. Babasahin yung mga kasalanan mo. Ito yung mga kasalanan mo. Ikaw bilang mananampalataya, dati ganun ang pagkakalam natin pag tayo ay nasa langit na, haharap na tayo sa Diyos, sasabihin, ito yung mga kasalanan mo, ito yung mga kasalanan mo. Pero, brothers and sisters, malinaw po ang sabi ng Bible. Ito po ang sabi ng Bible in Hebrews chapter 8 verse 12. Sabi ng Bible, for I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. God will remember your sins no more. Hindi niya naaalalahanin ang lahat ng iyong mga kasamaan, ang lahat ng iyong mga kasalanan kung ikaw ay nakay Kristo Jesus. Dahil ang nakikita ng Diyos Ama sa buhay mo ay hindi ikaw at hindi ang iyong kasalanan, kundi si Jesus na nabubuhay sa iyo ngayon. Amen? Ganon ka kamahal ng Diyos, kapatid. He will remember your sins no more. Sabihin mo sa katabi mo, ganon tayo kamahal ng Diyos. Kaya kapag pinag-usapan natin yung araw ng pag-ibig, isa lang ang dapat nating tandaan, brothers and sisters, the greatest act of love. The cross, the finished work of Jesus Christ on the cross. Yun yung greatest act of love, brothers and sisters. In the love of Christ, there is restoration. Nung si Jesus ay mabuhay na magmuli, lahat ng kanyang mga pangako ay tinupad niya at tutuparin niya, ipapanumbalik niya sa iyo. Ibabalik niya lahat ng mga nawala sa buhay mo. Kalusugan, kalakasan, katagumpayan, pinansyal, kayang ibalik ng Diyos yan. Yung buhay, kayang ibalik ng Diyos yan. Buhay na walang hanggan pa ang ibibigay sa inyo ng Diyos. In the love of Christ, there is no separation. Nothing can separate us from the love of God in Christ Jesus. Amen? Napakaganda, kapatid, di ba? Kapag pag-ibig ang pinag-usapan, wala nang hihigit sa pag-ibig ng Diyos. Hindi natin kayang ikumpara yung pag-ibig ng tao. Kasi minsan parang ang pakiramdam ng marami, mas higit pa sila nagmamahal kaysa sa Diyos. Pastor, kaya
Kaya ayokong ano pastor, kaya ayokong mag-tithes, mag-offering kasi wala nang kakainin yung mga anak ko eh. Ibig sabihin, mas mabait pa tayo kaysa sa Diyos. No offense, brothers and sisters, no condemnation. Kailangan sa ministry, kapatid, yung ganun mga mobilization, yung mga offerings natin, yung mga tithes natin, kailangan natin sa ministry yan. Gagamitin natin yan para sa ministry. Pero, siyempre, hindi ko naman sinasabi, hindi ko naman nilalahat, at alam ko naman na lahat naman tayo dumaan sa pandemic. Pero naniniwala ako mga kapatid, na mas mabuti ang Diyos kaysa sa atin. Na kung iisipin mo, kapag ito ay pinadala ko na, binigay ko na sa church, baka wala na kaming kainin. Baka magutom kami. So, yun yung bagay na ibig sabihin, mas mabuti pa ba tayo kaysa sa Diyos? Kayang ibalik ng Diyos ang mga nawala sa atin, 100 folds pa. Kayang ibalik ng Diyos kung ano man yung mga nawala sa iyo, kung ano man yung pinagkatiwala mo sa Kanya, kayang ibalik ng Diyos yan. 100 folds pa, brothers and sisters. Gusto mo siksik-liglig umaapaw? Gusto mo ba buksan pa ng Diyos yung durungawan ng langit? At ibuhos sa iyo, siksik-liglig umaapaw na pagpapala? Kayang ibigay ng Diyos yan. Kung nagmamahal ka sa Kanya. Amen? Hindi po kayo mga kapatid. The Bible said, "For I will forgive their wickedness and will remember their sins no more." Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa iyo, sa labis na pag-ibig ng Diyos sa iyo, nung ikaw ay pinatawad niya, God will remember your sins no more. Kaya pag akyat mo sa langit, wala na yung ganun sasabihin sa'yo, ito yung kasalanan mo ha, ito yung kasalanan mo, ito yung kasalanan mo. Wala nang ganun kapatid. Kung sasabihin na marami dyan, Pastor, mali yung tinuturo mo. Ito yung sabi ng Bible eh. I will forgive their wickedness and I will remember their sins no more. Buburay na yan. Magsisinungaling ba ang Diyos? Sinungaling ba ang Diyos? Hindi. Totoo yung kanyang salita. Tapat ang Diyos, kailanman ang Diyos ay hindi pwedeng magsinungaling. Hindi niya pwedeng kontrahin yung kanyang sinabi. I will remember your sins no more. Yes, nagkakamali pa rin tayo. Hindi naman tayo perfecto, brothers and sisters. Hindi naman ako perfecto. Hindi ko sinasabi sa inyo, hindi ako nagkakamali. Nagkakamali pa rin ako, kapatid. Pero pangahawakan ko ang pangako ng Diyos sa buhay ko. Amen? Na walang pwedeng makapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa akin. Na sa pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, ay ibabalik niya ang mga nawala sa akin. Kung dahil sa kasalanan ko, ako ay namatay, pero dahil kay Jesus, ako ay muling nagkaroon ng buhay. Because Jesus is life. Amen. Amen? At pangahawakan ko yung kanyang pangako. Na hindi niya naaalalahanin pa ang lahat ng aking mga kasalanan. Dahil lahat ng iyon ay binayaran na ni Jesus sa krus. Amen po ba mga kapatid? Hindi ako naghirap. Hindi ako pinahirapan. Pero sa biyaya ng Diyos, tinanggap ko ang lahat ng ito. Only by the grace of God, brothers and sisters. Only by the grace of God, I receive unconditional love. I receive so much love. Only by the grace of love, I am blessed. Amen po ba? For I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. So, brothers and sisters, the greatest act of love in history was Jesus Christ dying on the cross. There's nothing that can compare with it. Hindi natin siya may kukumpara kahit kanino. May mga tao na hindi niya kayang mamatay para sa kanyang mga minamahal. Kung meron man mga tao na kaya niyang mamatay para sa kanyang mga minamahal, pero hindi niya kayang gawin yung ginawa ni Jesus. Si Jesus hindi lamang namatay para sa mga nagmamahal sa Kanya.
Hindi lamang namatay si Jesus para sa mga mabubuti, maging sa mga masasama, si Jesus ay namatay. Di ba sabi ni Jesus, Father, forgive them. So, for God so loved the world. Nung namatay si Jesus sa krus, brothers and sisters, si Jesus ay namatay para sa kasalanan ng lahat ng tao. Hindi sa piling tao. Hindi lang sa kasalanan mo. Hindi lang sa kasalanan ko, kundi sa lahat ng tao sa mundong ito. Pero hindi ko po sinasabing lahat ligtas. Ha? Ang sabi po ng Bible, si Jesus ay namatay para sa kasalanan ng lahat ng tao. Amen? He gave His life not for those who love Him, but for those who hated Him. Maging yung mga taong galit sa Kanya, maging yung mga nagpapatay sa Kanya, binigay niya yung Kanyang buhay, kapatid. Ganon niya tayo kamahal. Amen po ba? The greatest act of love in history. Jesus Christ dying on the cross. Etong sabi ng Bible, tignan niyo mga kapatid. In Romans chapter 5, verse 6 to 8. For while we were still helpless, nung tayo daw po mga kapatid, ito sabi ng Bible sa Romans, nung tayo daw po ay may hinapa at nangangailangan ng tulong, ano sabi ng Bible? For while we were still helpless, at the right time, Christ died for the ungodly. Tignan niyo mga kapatid. Si Jesus ay namatay hindi lamang sa mga godly people, kundi sa mga ungodly people din. Amen po ba? Yan po mga kapatid. Yan po yung nais kong iparating sa inyo. Nung tayo may hina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon. At the right time. Amen? Para sa mga makasalanan. Sabi, mahirap mangyaring ialay ng ninuman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong nangahas na gumawa nito. Sa isang taong matuwid, sabi ng Bible, for one will hardly die. Mahirap para sa isang taong mamatay para sa isang taong matuwid. Though perhaps for the good man, someone would dare even to die. Mahirap mangyaring ialay ni naman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Kahit na maaaring may mangahas na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. But God, eto na mga kapatid, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. God demonstrate His own love toward us. In that, while we were yet sinner, Christ died for us. Amen. Pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. So, si Jesus hindi lamang namatay para sa mga godly people, maging sa mga ungodly people. Sa lahat ng tao, si Jesus ay namatay dahil sa kasalanan ng lahat ng tao. The greatest act of love. Brothers and sisters, we were eternally separated from God because of sin. But Jesus stepped in to bring us back to our Heavenly Father. Sabi niya, nung sila ay nasa langit, nag-uusap sila ng kanilang Ama. Sa akin lang to mga kapatid ha, sa akin lang to. Hindi po to sa Bible galing. Marahil nag-uusap sila ng kanyang Ama. Ama, isugo muna ako sa lupa. Hindi nila kayang iligtas ang kanilang mga sarili dahil sa kanilang mga kasalanan. So, Jesus stepped in to bring us back to our Heavenly Father. Next, sabi niya, Jesus recognized our need and decided to use His limitless ability to meet that need. Tingnan niyo mga kapatid, ginamit ng Diyos yung kanyang walang hanggang kapangyarihan, yung kanyang walang hanggang kakayanan
para matugunan yung ating pangangailangan. At ano yung kailangan natin? Kaligtasan. Amen? Kaligtasan. Sa pag-ibig ng Diyos, doon lamang tayo magkakaroon ng kaligtasan. Sa labis na pag-ibig ng Diyos. Amen po ba, brothers and sisters? Amen? So, tandaan natin mga kapatid, in the love of Christ, there is restoration. Kayang ibalik ng Diyos anumang mga bagay na nawala sa iyo. Amen? Gusto mo, siksik, liglig, umaapaw pa? Buksan yung durangawan ng langit? Minsan kasi, nagano tayo, di ba? Iniisip natin, naku, baka mawalan ako. Baka magutom ako. Wala akong may pamasahe. Ano na lang to? In the love of Christ, there is restoration. Kayang ibalik ng Diyos kung ano man yung mawala sa'yo. Siksik, liglig, umaapaw, kayang ibalik ng Diyos yan. Kung kumita ka ng 1,000,000, natatakot kang magbigay ng 100,000, kaya nga magbigay ng Diyos ng 1,000,000 sa'yo eh. Bakit ka matatakot? Kasi ang gusto mo, pag nagbigay ka kagad ngayon, dapat mamaya matanggap mo na. Kayang gawin ng Diyos yan. Pero siyempre mga kapatid, di ba sabi ng Bible, keep your eyes on the love of money. Amen? Wag daw po tayong magmahal sa salapi. Makontento na tayo kung anong meron tayo. Kung kumikita ka ng 15,000, takot na takot kang mag-offering, mag-tithes ng 15,000, ng 1,500. Kayang-kaya ka nang i-promote ng Diyos. Pag na-promote ka, dagdagan ang sahod mo. Kayang gawin ng Diyos yan. In the love of Christ, there is restoration. Brothers and sisters, lagi natin tatandaan yan. Kung iniisip mo, itong tindahan ko, ito lang yung tinubo eh. Kapatid, kayang palaguin ng Diyos ang tindahan mo. Magtiwala ka lang sa Diyos. Ilagay mo lang yung pagtitiwala mo sa Diyos. Kaya nga sabi ko sa inyo eh, sobra-sobra talaga ang pag-ibig ng Diyos. Sobra-sobra mga kapatid. Kayang ibigay ng Diyos. Kaya nga niyang bumuhay ng patay. Yung pa kaya mga pangangailangan mo? Jesus recognized our need. Alam ng Diyos yung pangangailangan mo. At gagamitin ng Diyos yung kanyang walang hanggang kakayanan upang matugunan ang lahat ng iyong mga pangangailangan. Amen? So, brothers and sisters, in the love of Christ, there is no separation. Walang pwede makapaghiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. If you are in Christ. And in the love of Christ, there is no condemnation. Walang panunumbat sa pag-ibig ng Diyos kung ikaw ay nakay Kristo. Amen po ba? Kaya I encourage you, kung wala ka pa kay Kristo, brothers and sisters, ngayon pa lang tanggapin mo na si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Hindi sa bato, hindi sa kahoy, kundi sa Espiritu at katotohanan. Tanggapin mo si Jesus sa Espiritu at katotohanan, hindi sa pamamagitan ng mga bagay-bagay na nakikita mo. Because our God is invisible God. Amen po ba? And God is alive. Jesus is alive. Amen. Amen? Sige po mga kapatid, palakpakan po natin ang Jesus. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Panginoong Yesus, maraming salamat po sa oras nito. Lord, tunay nga, naunawaan namin kung gaano mo kami kamahal, Panginoon. Salamat po sa pag-ibig na naranasan namin. Salamat po sa biyaya at sa pagpapala, Panginoong Yesus, na aming tinanggap, bagamat hindi namin pinaghirapan, pero tinanggap namin, Panginoon, binayaran mo ng mahal. Salamat po, Panginoon. Hindi kami karapat-dapat, pero inibig mo kami, Panginoong Yesus. Salamat po sa pag-ibig na ito na naranasan namin. Tanggapin niyo po ang pinakamataas sa papuri, pasasalamat, pagsamba sa pangalan ni Jesus at sa pakikisa ng banal na Espiritu. Amen. Minsan pa mga kapatid, awitan natin ang ating Panginoon Jesus. Amen.
Yes, Lord Jesus, tunay nga na Ikaw ang unang nagmahal sa amin, kaya kami nagmamahal ngayon, Panginoon Jesus. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon. We love you, Father God. We love you, Lord Jesus. We love you, Holy Spirit. In Christ Jesus' name, pray. Amen. Praise God. Sige po mga kapatid, dadako po tayo ngayon para sa ating komunyon. Ihanda po natin, i-prepare po natin yung mga tinapay at inumin. At ngayon po mga kapatid, ipanalangin po natin, extend po natin yung ating mga panalangin para sa mga tinapay at inumin na ating gagamitin. Dakilang Diyos,
Maraming salamat po sa oras nito. Basbasan niyo po at pagpalain ang mga tinapay na to at mga inumin na ito na nagsisimbolo ng iyong katawan at ang iyong dugo. Maging biyaya at pagpapala po sa bawat isa, Panginoon. Kalakasan ng aming pisikal na pangangailangan at ng aming spiritual na pangangailangan. Lord, maraming salamat po sa iyong gabay, patnubay, sa iyong biyaya at pag-ibig sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sige po, i-distribute po natin yung mga tinapay. Habang, ito po. Taas po natin yung tinapay. Basahin po natin sa Bible, in 1 Corinthians, chapter 11, verse 23 to 26. The Bible said, 1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 26. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin kainin. Distribute po natin yung mga inumin. Taas po natin yung mga inumin. Matapos magapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin nyo nito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, at iinom sa kopang ito, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sabay-sabay po natin inumin. Sa Diyos lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. So ngayon po mga kapatid, dadako pa po tayo sa isa pang uri ng pagsamba, yung ating pagbibigay. So, sa lahat po ng mga nanood at mga nakinig, ipapadala ko na lang po sa inyo yung link kung saan po natin ipapadala yung ating mga tithes and offering. At ngayon po, tayo po ay papatuloy sa ating gawain. Ito po yung dati nating ginagawa, kaya pinagpapatuloy po natin. Ito po yung normal na ginagawa natin sa gawain ng Diyos. Sige po, tayo po ay magkaloob sa gawain ng Diyos. Praise down, shaking together, running over. Ating mga panalangin para sa ating mga kaloob. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa mga kaloob na ito na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, i-bless niyo po at pagpalain na at patuloy na i-bless, Panginoon Diyos, ang mga kaloob na ito na magagamit lamang para sa iyong gawain, Panginoon Jesus, at sa pangangailangan ng iyong mga lingkod. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon. Salamat po sa lahat ng mga kamay na ginamit mo at sa mga patuloy na sumusuporta para sa iyong gawain, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoong Diyos, maging sa kanilang mga tithes and offerings, Panginoon, na kanilang ipapadala. Lord Jesus, pagpalain niyo po ang kanilang mga tithes and offerings. Lord God, siksik-liglig na umaapaw sa kanilang buhay, sa kanilang tahanan, maging sa kanilang buong pamilya, Panginoon. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa sa mga kapatid ko sa pananampalataya. Grace upon grace, blessing upon blessing, health upon health, healing upon healing,
joy upon joy, peace upon peace, and Lord Jesus, protection upon protection sa lahat ng mga kapatid ko sa Grace Upon Grace and the Body of Christ. Lord, maraming salamat po. And ganyan din po, Panginoon Diyos, Lord, i-bless niyo po ang lahat ng kanilang mga negosyo. Lord, maliit o malaking negosyo nila, Panginoong Yesus, pagpalain niyo po, Panginoon, siksik, liglig, umaapaw para sa kanilang negosyo, Panginoon. Kayo po ang manguna at maghari sa kanilang mga negosyo. Harvest, Lord God, no? Year of the harvest, Panginoon, ang pagkaloob niyo po sa kanilang buhay, Panginoon, para sa kanilang mga negosyo. Ganun din po sa mga nagtatrabaho, Panginoong Yesus. I-bless niyo po ang kanilang trabaho. I-bless niyo po ang kanilang company, Lord. Maging daluyan ng biyaya at pagpapala sa kanilang buhay, ang kanilang mga trabaho, Panginoon. Lord, ang mga nag-online selling, Lord Jesus, i-bless niyo po sila, Panginoon Diyos. Dalangin namin ang maraming mga good customer, Panginoong Diyos, at siksik liglig na umaapaw para sa kanilang mga online selling, Lord God. Pagpalain niyo po na higit sa lahat, Panginoon. Doble umaapaw, 100-folds para sa kanilang mga online selling. Lord, gayon din po ang mga nag-aaral. I-bless niyo po ang kanilang pag-aaral. Kayo po ang magbigay ng wisdom and understanding sa kanilang pag-aaral, Lord Jesus. Lord, patuloy niyo po silang pagpalain sa kanilang pag-aaral, Panginoon. I-bless niyo rin po ang mga may transaksyon sa realty, Panginoong Diyos. Lord, siksik liglig umaapaw para sa kanilang mga transaksyon. At naniniwala po kami, Panginoon, may gagawin kang malaking blessing para sa mga transaksyon nila sa kanilang realty, Lord God. Lord, maraming salamat, Lord Jesus, sa siksik liglig na umaapaw na blessing na ibubuhos mo sa kanilang mga negosyo, sa kanilang trabaho, sa kanilang pag-aaral, at sa kanilang mga transaksyon. At sa mga naghahanap ng trabaho, Lord God, Lord, pagpalain niyo po ang kanilang paghahanap. Lord, makakita sila ng trabaho na ayon sa iyong kalooban, Panginoong Yesus. Maraming salamat din po, Panginoon. Patuloy na ang kalusugan ng mga kapatid namin, Panginoong Yesus, sa Grace Upon Grace at sa Body of Christ. Pagpalain niyo po, siksik liglig at malakas, patuloy na malusog, patuloy na malalakas at umaapaw na kalusugan, Panginoon, para sa kanilang kalusugan, para sa lahat ng mga kapatid namin sa pananampalataya, sa lahat ng mga kaibigan, kamag-anak namin, sa bawat pamilya namin, sa lahat ng mga OFWs, Panginoong Diyos. Ingatan niyo po sila, pagpalain niyo po ang kanilang buhay, Panginoon. Sa lahat ng mga frontliners, sa lahat ng mga COVID patients, Lord, dalangin namin ang kagalingan at kalusugan ng kanilang buong katawan. And Lord God, we pray, Lord Jesus Christ, na maging normal at healthy, Amen. at maging negative ang to the echo ng resulta ng aming kapatid na si Miralena Isip, Lord Jesus, at siya ay makaranas ng siksik liglig na kalusugan sa kanyang buong katawan, Panginoong Diyos. Mula ulo hanggang talampakan, Lord, we pray, Lord Jesus, na kayo po ang magbigay kalusugan sa buong katawan ni Ate Mirna Isip, Lord Jesus, mula ulo hanggang talampakan, mula sa kanyang kalitlitang buto hanggang sa kanyang kalitlitang ugat, Panginoon. Lord, we pray, Lord God, maging normal ang lahat ng function ng kanyang internal organ, ng kanyang dugo, at ng kalusugan ng kanyang immune system, maging ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Ganyan din po sa lahat ng mga kapatid namin sa pananampalataya, sa lahat ng mga kapatid namin sa Grace Upon Grace, bata o matanda, mga kabataan, mga matatanda, Lord, bawat pamilya namin, Lord Jesus, Lord, kayo po ang magbigay kalusugan sa bawat isa, siksik liglig umaapaw, Panginoon, mula sa ulo hanggang talampakan, mula sa aming kalitlitang buto hanggang sa aming kalitlitang ugat, Panginoon. Salamat po sa kagalingan ng anumang karamdaman, salamat po sa katagumpayan, salamat po sa kalakasan, at salamat po sa biyayang pagpapala, financial, physical, at spiritual blessings to Lord Jesus. Maraming salamat po. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. God bless you, brothers and sisters. At sa lahat ng mga nagdiwang ng kanilang kaarawan itong February, Lord, patuloy na pagpalain niyo po ang buhay nila, Panginoon. Ang aking kapatid na si Imelda Kabatingan, Lord Jesus, patuloy na pagpalain niyo po ang kanyang buhay sa panibagong taon ng kanyang buhay, kalusugan para sa kanyang panibagong taon, kalakasan para sa kanyang bagong taon, Panginoong Diyos, biyaya at pagpapala para sa kanyang bagong taon, long life para sa kanyang bagong taon, Panginoon. Kayo po ang magbigay katagumpayan para sa kanyang bagong taon ng buhay, Panginoon. Hindi po si Makoy Aklan, Lord Jesus, Lord, i-bless nyo rin po ang buhay ng aming kapatid na ito, si Brother Makoy Aklan. Lord, patuloy na kayo po ang magbigay kalusugan sa kanyang buong katawan
anumang karamdaman, in the name of Jesus, we declare healing sa buong katawan ni Makoy Aklan, in the name of Jesus, at sa kanyang buong pamilya, sa buong pamilya Aklan, sa buong pamilya na may karamdaman, Lord Jesus, we pray for healing, we pray for good health in the name of Jesus. Lord, sa lahat ng bawat pamilya ng mga kapatid namin, sa lahat ng mga kapatid namin sa pananampalataya sa Grace Upon Grace, we pray for healing, good health, and blessings in the name of Jesus. Amen. Shalom, brothers and sisters. Kita-kita po ulit tayo sa susunod na gawain ng ating Panginoon. God bless you, brothers and sisters.